Magandang araw mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay at maghandog sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Senator Raffy Tokmol, tila ba kalaban ng mamamayan, pati VP Inday Sara walang taka sa pag-atake ni self-proclaimed smarty pants at overconfident na ungas na si Raffy Tokmol. Dahil sa daming kumakalaban kay VP Inday Sara, ay tila ba hindi makamove on itong mga tao dahil talagang nakakonsentrate sila sa paninira sa pinaka hinahangaan nating VP na si Inday Sara. Para sa buong detalye, panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang usapang ang dinto ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, ang galing ng desisyon ni VP Inday Sara. Biro nyo, inalis na lahat ng CIF sa OVPP at DepEd. Ngayon, napahiya lahat ng mga inggit kay VP Sara, lalo yung mga tambaloslos. Kahit anong paninira nila, si Inday Sara pa rin ang aking presidente sa 2028. At meron ding nagsabi na isang netizen, ang Parent-Teacher Association ay malaking tulong yan sa school. I had been a school teacher, a principal, and a district supervisor at alam ko ang kahalaga ng PTA and how it operates. Ang mga opisyales ng PTA ay mga parents. The principal serves only as the advisor and for convenience. It is the teacher who collects the contribution and the same be turned over immediately to the parent treasurer. No money shall be kept by the teacher. Contribution is pure voluntary and projects are decided by the majority. The role of the teacher is to identify their problems and the principal prioritizes and proposes them to the president and the parent members decide them in a PTA meeting. At sabi din ng isa, retired teacher ako, sarili kong electric fan ang ginagamit ko sa classroom. Malaki ang naitulong ng PTA sa school at parents at nagdi-decide kung anong project. Ang halaga nito ay naayos lang sa kakayahan ng nakakarami. Parents ang kumukolekta at gumagasta para sa project, hindi pinakikilaman ng teacher ang pera ng PTA. Ang mga hindi makamove on, no? Napakarami po na hindi makamove on. Si Tulpo hindi po makamove on. Yung mga kalaban ni VP Sara Duterte, nakakatawa po. Handang-handa po sila para po pinaghandaan nila tong araw para po sa konfrontasyon sa Senado tungkol po sa confidential fund. Hindi po sila makamove on, no? Hindi po sila makamove on sa ginawa ni VP Sara na hindi na po humirit. Sila po ang humihirit ngayon. Iisa-isahin po natin yung mga hindi makamove on na yan. Nakakaawa po. Kasi, mamaya. At syempre, pag-uusapan din po natin, ito pong si, para naman po, kasi parang alam po, sukan-sukan na kayo sa divisiveness. Sukan-sukan na kayo sa pagkakahiwa-hiwalay ng mga Pilipino. Dito po tayo sa magkakasundo tayong lahat. Ogie Diaz, isa kang fake news peddler. Ayon po yan sa mga fans ni Katnil. At saka ni Andre Brillantes. Pinagsama mo pa, hindi mo pwedeng kantiin ng Katnil. At saka sinama mo pa si Andre Brillantes. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan muna natin, ito pong si Raffy Tulfo. Bakit po hindi ka makamove on, no? Hindi po natin masyadong pagtutunan to ng pansin, pero papayuhan na lang po natin si Senador Raffy Tulfo kasi po sa totoo lang, very unpresidentiable po ang pinapakita ninyo, no? Real talk po, Senator Raffy Tulfo, marami po nanonood sa inyo, marami po kayong tagapakinig, marami pong bilib na bilib sa inyo. Sa totoo po, yung inaasal po ninyo sa Senado, partikular ito pong galit na galit kayo sa PTA at sa pagpanghingi ng electric fan. Electric fan talaga yung ano niya, yung kanyang pinag-iinitan na hinihingi taon-taon. Ang sabi niya nga, kung talaga,
parang may pinaghihinalaan mo pa ba yung mga teacher na inuuwi ng mga teacher ang electric fan? Nakakita ka na po ba ng mga electric fan na binibenta po ngayon, Senator Tulfo? Kasi mahirap po kasi yung baka noong araw, noon naman talaga meron standard ang hanging tumatagal. Di ba yung standard noon? Puta, pansampung taon yata, meron ka pa rin standard eh. Iba na po ngayon, Senator Tulfo, no? Wala pong teacher na magtatangka pong iuwi, sobra naman ang tingin ninyo sa ano. Pinahihiwatig, hindi po niya man sabihin. Ano pong ibig mo sabihin na bakit taon-taon nang hingi? Kung naiipon yan, meron ng warehouse daw ng electric fan. Ano po palagay niyo sa mga eskwelahan? Kanya-kanyang uwi pagkatapos, grabe naman tingin niyo sa mga teacher, no? Real talk po Senator Tulfo kung ang pinag-iinitan niyo po electric fan, ang kalidad po ng electric fan ngayon, kahit sa bahay ka lang, pamilya niyo lang ang gumagamit, hindi po tatagal ng 1 taon, magpapalit na kayo. Basta araw-araw ginagamit Ang araw-araw ginagamit na tumatagal ng taon, misis lang po ang araw-araw ginagamit na tumatagal ng taon. Grabe po yung ano nyo sa mga teacher. Hindi po yung pag-iinteresan ng mga teacher. Mas marami pong paluwal ang mga teacher sa eskwelahan. No? Ito na lang po para total senador kayo. No? Yan po gawin yung proyekto. Sinabi na pahiya kayo, di ba? Ini-insist nyo na may MOE, ini-insist nyo na lahat pwedeng kaltasin dyan sa MOE. Hindi po only ang MOE. Ano sabi ni Pia? Kapos ang budget para sa DepEd. Kaya po may PTA. Para po makatulong yung PTA sa budget. Nga, nakakalungkot po kasi number 1 po kayo bilang presidential sa presidential survey. Nalulungkot po kami kasi paano po pag kayo nanalo? Ang liliit po ng pinoproblema natin, electric fan sa bawat room, saan napupunta? Di ba? Masyado maliliit. Alam namin kung saan nag-ugat yan, napahiya po kayo. Ilang beses nyo pong inulit na sinabihan kayo na gumawa ng batas. Alam po namin na nakakahiya po yun sa part ninyo na sinabihan kayo ni VP Sara Duterte. Pero kung hindi po kayo makaka-move on mula po dun sa tama namang sinabi ni VP Sara Duterte na gumawa na lang kayo ng batas, kayo na po gumawa ng paraan para lahat ng eskwelahan magkaroon ng electric fan at wag na manghingi sa PTA. Kaya nyo naman po siguro. Mamigay po kayo ng electric fan, yan na po ang inyong bagong hangin ni Tulfo para sa mga bata. Ngayon lang mag-isip tayo freestyle. Freestyle po tayo mag-isip. Hangin ni Tulfo para sa bata, ang bata ay maging edukado. O yun. Kunin nyo na po yun. Bigyan nyo ng electric fan bawat eskwelahan. Bawat room. 4. Ang tindi ng problema nyo Electric fan. Number 1 kayong presidentiable. Ina-expect ba namin na ganyang kabababaw ang mararating ng Pilipinas pag kayo nanalo? Ang dami pong dapat pagdiskusyonan, pinagtatalunan nyo kung ang illegal ba o magsampa po kayo na reklamo dyan sa mga sangkatutak na papel. Siguro doon kayo nasasaktan. Hindi nyo mautusan yung DepEd kasi lahat umuoo sa inyo Di ba? Lahat umuoo sa inyo. Mawalang galang na po, Senator Tulfo. Lahat ng ahensya ng pamahalaan bumabaw sa inyo. DepEd lang hindi nyo magalaw. Kaya siguro masama loob nyo. Kaya pinakita mo, ang dami na nagrereklamo. Ito ngayon ang tanong, gaano ka ka-epektibo na senador? Bakit kumapal ng ganyan? Di ba? Ako po, hindi po ako senador. Pag sa akin po binigay ang mga reklamo na yan, madali ko lang po malulutas yan. Bigyan nyo lang akong pamasahe. Kasi tsak pambuong Pilipinas yan. Magbo-volunteer na ako sa iyo, Senator Tulfo. Kaya kong lutasin yan.
Alam niyo kung anong gagawin ko lang dyan? Kakausapin ko lang bawat principal niyan. Lutas yan, isang araw. Alam niyo po ba ibig sabihin nung makipag-usap po kayo, huwag niyo pong dayok-yokin yung taga-DepEd. Kasi mga edukado po lahat yan. No? May pride po sila. Karamihan po ng teacher, hindi po bayaran. Ayan po yan. No? Kung electric pan lang po ang pinoproblema ninyo sa budget ng DepEd, dagdagan yung budget para wala namang hingi na electric pan. Tama naman yun. Bakit pa ito real to ka, bakit pa sa tingin yung kailangan ng PTA kung wala rin naman kayong balak tumulong? Di ba? Kung ako principal, bakit para saan po yan samahan ninyong PTA? Wala po. Hindi po kami tutulong. Kami po ay magtatayo lang ng Parents Teachers Association. Hindi po kayo tutulong sa eskwela. Bawal po, sabi ni Tulpo. Bawal po kami mag-contribute para sa eskwela. Anong gagawin niyo po rito? Sa eskwela? Tanggal. Kayo hindi, ito mag-real talk tayo mga senador. Kung wala rin lang pong itutulong yung PTA, bakit pa po magtatayo ng PTA? Diyos ko, huwag na tayo magbulahan. Nagtatayo po ng PTA para po tumulong at bumili ng electric pan. Simple lang po yan. No? Kung pinoproblema mo electric pan, Senator Tulfo, ang PTA tinayo para bumili ng electric pan. Okay na ba yon? Okay. Punta na po tayo sa iba pa. Babawan lang natin kasi gusto nila mababaw eh. Well, hindi po pwede. Ibig nyo sabihin, ang logic kasi nilologic ni Pimentel eh. Bumanat pa sa sumasang-ayon ako sa ating kaya Senator Tulfo. Sumasang-ayon daw siya kay Senator Tulfo. Hindi po ibig sabihin na bawal kolektahan yung bata sa magulang kay kukolekta. Yun na po ibig sabihin nun. Eto naman po, logic lang po. Hindi po ako abogado. Alam ko po kayo, Bartap Natcher. Pero ilologic ko rin po kayo, Senator Pimentel. Sa tingin ninyo, bakit nagtatayo ng PTA? Wala lang, dekorasyon lang sila? Kung hindi po sila makakatulong sa eskwelahan, para saan pa po yung PTA? Di po ba? Sinabi na nga ni Pia Cayetano. Senator Pia. Di ba? Sinabi na nga, yung sinasabi na kulang talaga yung budget ng DepEd. Kung ipapakarga nyo yan sa pamahalaan lahat. Pati electric pan, kulang talaga. Kaya nga may PTA. Kung ayaw nyo mag-donate yung PTA, bakit pa tayo magtatayo ng PTA? Puta pa problemahin pa ng mga principal yan. May PTA meeting po, ano po pag-uusapan nyo? Pag-uusapan po namin kung paano kayo pakialaman principal. Kasi kasi wala namang kami pwedeng itulong. Magagalit po si Senator Tulfo sa amin pag kami po ay nag-contribute. Di ba? Bakit? Kaya po ang gagawin po namin dito sa eskwelahan, bubusisiin namin ang MOOE nyo. Real talk po. Ano ang gagawin ng PTA kung hindi sila magko-contribute sa eskwelahan? Punta na po tayo sa iba pa. Ito po, kahapon ko pa nakikita to. Ogie Diaz, fake news peddler. Bakit fake news? Ano ba sinabi ni Ogie Diaz? Aba! Para konting lang po na... yun, napahiya po kayo nung sinabihan kayo na kaya nag-research po kayo. Tama na. Kaya lang, napaka-petty po. Paano pag presidente na kayo? Tignan nyo nga si Bergonya, buhay pa rin, no? Di ba yun yung nagpahiya kay Pangulong Duterte? Tinanong si Pangulong Duterte. Sino po? Naalala ko lang si Bergonya, no? Pilosopo eh. Mayor, President Duterte, sino pa po susunod nyong ipapapatay? Sino pa po susunod na matutumbang mayor?
Paano pag may nagtanong sa'yo nun, President Tulfo, halimbawa naging presidente ka, may nagtanong sa'yo nun, okay, punta po tayo. Aba, eto pala si Ogie Diaz ay kaya pala tinatawag na fake news peddler. Eto pala yung nangyari. Sabi raw ni Ogie Diaz, talagang pinag-uusapan sa social media, yun ngang di umano ay hiwalayan ni Catherine at Daniel na ang dahilan daw ay si binitin pa. Yeah. Syempre, hindi naman to confirm. Pwede pala natin gawin yun, mga vlogger. Syempre, hindi naman to confirm. Kaya dapat marinig din natin ang panig nila. Kasi nililink si Daniel kay Andrea Brillantes. Hindi ba nakakaloka? Yan po ang sinabi ni Ogie Diaz. Ogie Diaz, hindi naman pala confirm. Bakit mo binabalita? Tapos na tayo dyan sa ano eh. Alam mo, Ogie Diaz, tapos na tayo sa mga chismis-chismis lang na hindi confirm. Kasi marami na rin mga chismosong vlogger niya. Pakikialam mo. I-chismis mo na lahat, wag lang si Andrea Brillantes. Sobra ka na. Pagbibintangan mo si Andrea Brillantes na naging dahilan ng hiwalayan ni Katnil. Grabe naman kayo kay Brillantes, ha? Ang batang walang kamalay-malay. Grabe, ha? O yan, fake news ka. Fake news. Kaya alam, magandang style yun, eh, no? Nakaisip lang ako, gayahin kaya natin yun, no? Ito po, hindi confirm, ha? Pero, style mo, Ogie Diaz. Sabi, ito po hindi confirm, ha? Pero napapabalita sa social media na hiwalay. Sino nagbalita? Ikaw? Ikaw rin. Lusot. Okay. Kasi pinipilit niya na may MOE. Kala naman niya sapat na sapat. Hindi kasi, ayun nga suggestion ko sa inyo, Senator Tulfo, punta po kayo sa school. Tapos ilistan nyo po pangangailangan, kausapin nyo po bawat room ng mga teacher. Isang school lang po, challenge ko, isang school lang. Makikita nyo po kung gaano karami. Si Senator, si Senator Bongo, nakita nyo po, daming problema. Ang pinakita ni Senator Bongo, yero. Yero daw yung bubong. Isip ko, talaga naman yero bubong. Yero naman talaga bubong ng eskwela. Siguro yung ibig niya sabihin, walang anong tawag doon? Ano yung tawag na nga doon? Yung, para hindi mainit, walang kisame. Walang kisame. Ayoko kasing sinasaktan nila si si Andrea Brillantes. Kasi parang pinalalabas nila na gusto pa rin nilang siraan. Biktima na nga si Andrea. Tigilan nyo na. Hindi rin kayo makamove on kay Andrea. Kinakailangan siraan nyo siya para yung kanyang boyfriend dati. Okay. Kaya po, anong tawag doon? Marami po, hindi po kaya ng Pilipinas na taon-taon lahat ng pangangailangan ng eskwelahan. No? Senator Rapi Tulfo. Yun po problema eh. Pag hindi po kayo updated sa nagaganap, tapos nagagalit po kayo, wag po kayo masyadong magagalit. Okay, punta na po tayo rito. Ano pa ba? Yung mga hindi makamove on. Alam niyo po, ito pag-usapan po natin. Ito pong mga tumututol sa confidential fund. Parang ang ganda ng projection nila sa tao, di ba? Sila, nakakakuha sila talaga ng simpatya eh. Mahirap na ang Pilipinas, may mga confidential fund pala, di ba? Parang, para saan ba yan? Di ba? Akala mo, sila yung hero pa
no? Kung sa biglang tingin, parang ang gagaling naman ng mga to, na-expose nila yung mga confidential fund. Tapos gusto nilang matigil. Yun yung purpose nyo, di ba? Kayo pong mga tumututol sa confidential fund. Ano po ang purpose ninyo ng lahat ng ito? Lahat ng usapin sa confidential fund, para saan po? Para ipatigil ninyo yung confidential fund. Yun naman po yung gusto ninyo, di po ba? Yun po yung pinapaalam ninyo sa tao na itigil na tong confidential fund na to. Yun yung sinasabi yung kagustuhan ninyo. Kasi actually, hindi naman sila pwede talagang magreklamo sa may mga confidential fund. Kasi pag nireklamo nyo yan, lalabas na legal ang confidential fund. Kaya nga ang reklamo ninyo, may reklamo na kayo sa Supreme Court, sila Barry, ang reklamo lang nila yung 125 million, hindi po yung confidential fund per se. Di ba? Hindi po yung confidential fund mismo. Kung hindi yung 125 million na confidential fund ni Sara Duterte. Okay. Tapos, handang-handa po sila. Lahat ng atake nila, nakahanda na po yan. Kampanya po yan yung confidential laban sa confidential fund. May malaking hassle. Hindi na po uso placard ngayon. Yung tarpaulin na. Malaki po yung tarpaulin nila na no to confidential fund. Kita po natin yan. May siguro mga 20 yung nag-rally. So handang-handa po sila pati sa social media na aatakihin nila, coincided by the Senate hearing o Senate budget debate, yung kanilang ilulunsad na kampanya laban sa confidential fund. No? So, iisa-isahin nila. Baka nagpiprint na sila ng mga bahagi yan, yung mga in-expose nila. Ito yung mga senador na gustong ibalik yung confidential fund na tinanggal na sa Kongreso. Yeah? Siyempre, ganun yung tema nila no? Lalabanan natin to, napakasama nito. No? Ang purpose lang namin, mabubuting tao kami. Ang purpose lang naman namin ay mapigilan yung confidential fund. Di ba? Ganyan yung drama nila At the same time, nagpapakabait sila. Pero dahil sa brilliant move ni Andre Brillantes, sorry, nasisingit lang si Andre Brillantes. Dahil sa brilliant move ni Inday Sara Duterte, ito pong mga tumututol na to, nabigla po sila, hindi nila expected na mismong si Sara Duterte yung mag-aatras. Hindi ngayon nila alam yung gagawin. Paano yung mga nakahanda namin? Nataranta sila ngayon. Kasi handang-handa na sila sa social media, may mga pampost na sila. No? Kaya yung iba, dahil mahina kokote, tinuloy pa rin yung atake sa confidential fund. Okay, kaya dapat ang reaction mo, kung ikaw ay para lang talaga matanggal yung confidential fund, yung reaction ni Pimentel. We commend the Vice President dahil siya na mismo yung wala nang usapin, siya na mismo yung nag-atras ng panawagan niya na magkaroon ng confidential fund. Di ba? Pinasasalamatan namin, nagpapasalamat kami. Dapat lahat ng nananawagan, kung matinukay yung mga tao, dapat lahat ng nananawagan na mawala yung confidential fund, magpasalamat kayo kay BP Inday Sara Duterte. Kung matinukay yung tao. Kasi nanalo kayo Kinampanyan nyo na sana mawala na yung confidential fund dahil yan ay gagamitin lang sa ibubulsa lang, etc. Tapos, inatras ni Sara Duterte yung confidential fund. Alam nyo, kung matinukay yung tao, di ba? Kung ang hangad ninyo ay para sa bayan, ang una nyo dapat gagawin, maraming salamat po, Vice President, yan lang naman talaga yung gusto namin.
na mawala yung confidential fund. Di ba? Maraming salamat po at tumugon kayo yung mabuting yung puso, pinakita ninyo. Oh. Maraming salamat po, Sara Duterte, di ba? VP Sara Duterte, dahil maiiwasan na po natin yung pagkakahiwa-hiwalay. Sabi mo nga, para yan hindi magkahiwa-hiwalay yung mga Pilipino. Kung matino kayong tao, ang problema hindi sila matino eh. Inatras na nga yung confidential fund, galit pa rin sila. No? Galit pa rin. Ibig sabihin, hindi talaga confidential fund yung issue nila. Ang issue talaga nila, ibagsak na si Sara Duterte tuluyan para hindi na siya manalo sa susunod na eleksyon. Ibinay at all cost. Kaya lang, hindi nila ina-expect, akala nila si Sara Duterte, one-dimensional na palaban, susugod sa Senado para kutsain ng mga senador na hindi magbibigay sa kanya ng confidential fund. Which is, hindi nagkatotoo. Kaya, imbis na sila ay matuwa, na-expose po sila ngayon na hindi naman talaga ang kampanya nyo ay anti-confidential fund. Ang kampanya nyo talaga ay anti-Sara Duterte. Ang kampanya nyo talaga ay pabagsakin si Sara Duterte, hindi mawala yung confidential fund. Sino po nag-expose niyan? Tayo ba? Hindi, sila. Inaano ko lang po sa inyo. Baka lilituhin pa rin nila kayo. Kaya tinutuloy-tuloy pa rin nila yung atake. Binago na lang nila ngayon. Magbibigay tayo ng halimbawa. Yan, di ba? Ang ganda, di ba? Para malinaw lang. At habang tayo nagpapaliwanag, ang dami pong nambubwisit na mga comment, nakikita ko yan, pero hindi ko kayo papansinin. Masaya kami dahil kayo gigil na gigil. Bakit kayo gigil? Nawala ang confidential fund. Hindi ba yun ang pinaglalaban nyo? Nabisto kayo. Hindi pala confidential fund ang inyong pinaglalaban, mga bata. Mga bata, hindi naman pala confidential fund na kanilang pinaglalaban. Ano po ang kanilang pinaglalaban? Kuya Boji, ang kanila palang pinaglalaban ay mapabagsak ang popularidad ni Sara Duterte. Ay, ganun po ba? Sakit sa lalamunan. Okay. Ito po yung mga halimbawa. Yan. Ng mga sama ng loob. Political scientist, political scientist si Clive Argelles. Hindi na political analyst, scientist. Thinks that the Vice President Sara Duterte in her office has committed a fatal mistake of thinking the relationship built by her father, former President Rodrigo Duterte, with Congress can be utilized to easily obtain confidential fund. Wala na sa wisyo, di ba? Binabanatan pa rin yung confidential fund. Hindi nakarating sa kanya yung memo na tinanggal na, hindi na po nagre-request si Sara Duterte ngayon. Di po ba? Ayan. Pahiya kayo ngayon. Handang-handa sila eh. Kakantsawan nila si Sara Duterte. Kala mo siguro yung Congress, yung support ng Congress sa ama mo, lilipat sa iyo. Alam po ng mga Duterte yan. Alam po ng marurunong sa politika na yung mga congressman, kung sino po nakaupo, yun po susuportahan. Ang mga congressman po ay baliktarin. Ayan, ilang partido ni Pangulong Duterte, PDP laban na namanumpa na kay Martin. Ito pa po isa. The Tale of Two BPs. Si BP Leni ay kompleto sa resibo kasi walang itinatago. Samantalang hanggang ngayon si Madam So ay hindi man lang may paliwanag kung saan winaldas ang 125 in just 11 days. See the difference? Okay. Alam mo, hindi na natin banggitin, no? Lisbeth Recto. Alam mo, Lisbeth Recto, una, hindi nakarating sa yung memo, di ba?
na dapat ang attitude nyo na wala ng confidential fund, dapat ang attitude nyo, masaya po kami na dapat nagpapasalamat po kami kay Sara Duterte kasi ito po ang dahilan ng pagkakawatak-watak ng Pilipinas, yung confidential fund niya. Ngayong hindi na siya di ba? Galit kayo kasi hindi nyo ini-expect. Nakaporma na dahil mahina utak mo, Lisbeth. Kaya akala mo yan pa rin yung kampanya nyo. Saan ginamit ni So ang 125 million in 11 days? Magbabago na kayo, Lisbeth, dahil sa bago na yung panyanyari. Okay, ito pa isa. Yung sinabi niya, si BP raw ay kompleto sa resibo. Pwede naman. Wala nang gagawin kundi maghagilap na resibo, hindi pa makukumpleto resibo. Inutil ang dating Vice President. Wala siyang hawak na departamento. Si BP Sara, Office of the Vice President, DepEd Secretary, NTF-ELCAC. See the difference? Yung isa walang trabaho, kaya naghanap na resibo. Pag hindi niya pa nagawa yung paghanap na resibo, wala na nga siyang ginagawa. Sagutin natin itong mga engot-engot na ito. Bakit wala akong nakikitang comment? Nabura ko yata yung mga comment ko lahat. Inutil po, no? Inutil yung dating Vice President. Pag hindi pa siya nakakita na resibo, yun na lang hahagilapin eh. Ano pinili nyo? May binili ba kayo? Itago nyo yung mga resibo. Amin na yung resibo na yan. Baka siya pa nangungulekta ng mga nabilin nilang gamit kasi wala namang ginagawa eh. Ano ba ginagawa niya sa Office of the Vice President? Meron bang binagyo? Pupunta tayo doon pag may binagyo ha. Ihandaan yung mga camera nyo. May resibo, yung resibo ng pandesal. Pag hindi pa naman naka-ipon na resibo yun eh. Wala ka nang trabaho kundi mag-ipon na resibo, hindi mo pa magagawa. Ito naman po, si Raul Manuel. Tignan nyo naman ha. Okay. Sabi ni Raul, isa itong nabitin tugon niya to sa pag-atras ni Sara Duterte ng confidential fund. Dapat magpasalamat ka, Raul Di ba pinaglalaban ninyo na matanggal yung confidential fund? Dapat, Raul, ang wasto, kung ikaw ay matino, salamat po, BP, pinagbigyan niyo po kami. Dapat ganun. Pero hindi yan eh. Ito po ang sagot ni Raul Manuel. Tinakasan lang niya ang pananagutan na magpaliwanag kung paano ginamit ang confidential fund. Sumasadsad na rin ang kanyang ratings at baka ayaw lang niya mag-isa uli sa Senado. A truly peaceful and strong country can be built on truth and accountability, not a trickery. Tandaan natin, unang lumobo ang pondong nilalaman confidential funds noong panahon ni Rodrigo Duterte. So hindi pala confidential fund ang pinaglalaban nyo, kundi pabagsakin si Sara Duterte. Kasi sinasabi nyo, trickery yung ginagawa niya. Umamin siya, trickery. Anong trickery? Ang linaw naman. Di ba? Kayo po ang magpaliwanag sa amin. Anong trickery? Ibig po sabihin, nilinlang tayo ni Sara Duterte. Ano po bang panlilinlang? Humingi si Sara Duterte ng confidential fund. Hindi po yan nililihim. Tinutulan ninyo. Ingay nyo. Tutol kami. Ayaw namin. Basta. Ayaw namin yan. Pinagbigyan kayo. Sige, hindi na ako hingi. Bakit hindi ka na nanghingi? Hindi namin alam ang gagawin namin. Nililinlang mo kami. Dapat nanghingi ka. Ayaw mo lang siguro na Sabi niya, tignan niyo sinabi niya. Ayaw mo lang siguro na maulit yung ayaw niya lang uling mag-isa sa Senado. Kaya mo sinasabi yan, ayaw mo mag-isa ka sa Senado. Bakit ka ganyan? Nakita niyo po. Hindi po ba? Ulitin natin yung drama. Sabi ni Sara Duterte, humihingi po ako ng confidential fund.
Sabi nila Raul Manuel, hindi. Ang confidential fund, hindi mo kinakailangan. Ang confidential fund, umaba, di ba? Eto ngayon. Ay, oo nga po pala, sige, hindi na po ako hingi. Bakit hindi ka na humihingi? Bakit hindi ka na humihingi? Nililin lang mo kami, bakit hindi ka humihingi ngayon? Puta, grabe naman kayo. Nung humihingi, tumututol kayo. Nung hindi na humihingi, nanlilin lang. Nililin lang daw tayo ni Sara Duterte sa hindi niya paghingi. Nakakatawa po, di ba? Ayaw na, sinasabi nila na yung confidential fund, hindi mo yan kailangan sa DepEd, hindi mo yan kailangan sa Vice President. O sige na nga, hindi na ako manghingi. Ay bakit ka hindi nanghingi? Nililin lang mo kami. Dapat nanghingi ka, ayaw mo mabanata sa Senado. Oo nga, ayaw ko nga mabanata. Ay hindi nga po pwede yun. Kinakailangan babanatan ka. Di lumabas. Kaya siya nagwawala kasi hindi siya nabanatan sa Senado si Sara Duterte. So ang gusto po ninyo, banatan ng banatan lang si Sara Duterte. Ay alam niya pa, sinabi niya pa. Tinakasan niya yung pagpapaliwanag, sumasadsad kasi yung rating. Sasabihin mo ba kay Sara, sumasadsad siguro yung rating mo? Eh kung ako si Sara, oo sumasadsad nga rating ko eh. Kaya hindi ko na itutuloy. Para tumaas uli. Nanggigalaiti po sila. Bakit kayo nanggagalaiti? Eh di ba yan ang gusto nyo? Nabitin. Ayaw nila noon. Ang gusto nila, manghingi si Sara Duterte. Nung hindi na nanghingi, nanlilin lang, trickery. O ito pa isa, binura po nila lahat. No? Yung sinabi ni Sara Duterte, tinira yung Y. Tinatanong po nila si Sara Duterte, bakit hindi ka na nanghingi ngayon ng confidential fund? Ito po ang malupit, si Franz Castro. Si Franz Castro nagpasimula ng lahat, last na po to. Kahit meron pa, huli na to si Franz Castro. Antindi talaga nito ni Franz Castro sa lahat, kakaiba ka talaga, Franz. No? Kakaiba ka talaga. Ito po ang sabi ni Franz Castro. House Deputy Minority Leader, Acting Chair Party List, Representative Franz Castro wants to get a categorical statement from VP Sara Duterte regarding the Department of Education confidential funds under the proposed national budget. Hindi po naintindihan ni Ma'am Franz Castro, Madam, hindi na po nanghihingi ng confidential fund. Categorical statement pa rin po ang gusto niya. Yan lang po ang ating topic. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Panahon na para papasukin natin, basahin na natin ang mga laruan. Kanina pa po sila nagwawala. Yung mga Sa napanood niyong video, mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kasama ay maging aware sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutan mag-iwan ng like. Hanggang sa muli,